Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dare to Ask. Sabi dito, according to BP Inday Sara Duterte, PRRD has bed sores and has so many aches and pains of an 81-year-old. Ano? Masaya ka na, Bongbong Marcos, Martin Romualdez at lahat ng group effort ninyo, yang sila Laila de Lima, Trillanes, Makabayan Black, CPP NPE Group, wala na yan. Si BBM na binuto natin dahil sa campaign promise niya sa ICC, yan talaga may utang sa atin na mambubudol na traidor sa pangako. So, bed sores. Nagtanong ako, ano bang bed sores? Ano pala ito? Sakit na ito ng yung hindi ka na nakakagalaw. Immobility. Palagi kang nakahiga o nakaupo sa wheelchair ba o ano. Bed sores are caused by prolonged continuous pressure on the skin that cuts off blood flow, leading to tissue damage and cell death. The three main physical forces that cause them are constant pressure, friction, and shear. Ano yung pressure? Constant weight or compression against a hard surface like a bed or wheelchair blocks blood and oxygen from reaching the tissue over bony areas such as heel, tailbone, and hips. So ibig sabihin, hindi na masyadong ito, assumption ko na lang ito kung nagkaka-bedsore na si Tatay Digong, hindi na masyadong nakakalakad. Nasa kwarto lang niya, either nakahiga or nakaupo sa wheelchair. Kaya sa sobrang kahiga o kaupo, ayun. Friction naman. Ang friction, skin rubs roughly against bedding or clothing, making fragile tissue more prone to tearing. Yung shear, two surfaces move in opposite directions, such as when a person slides down a raised bed, stretching and damaging blood vessels beneath the skin. So, ay nako, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko ngayon. Instead na ang ating Tatay Digong, after giving his best to our country, ilang beses siyang naging mayor sa Davao, na ngayon is I can say napaka-successful ang Davao. In a few days from now, punta ako sa Davao, kakain ng paborito ng bulkachong. Nalaman ko yan, bulkachong na yan, sa pamangkin kong sundalo na na-assign sa Davao. Sabi niya, ito uncle ang paborito ni Tatay Digong, bulkachong. Ganun ba? Sinadya ko talaga nagpunta ng Davao noon nung nalaman ko, at ang sarap nga. At ngayon, na miss ko si Tatay Digong, na miss ko rin yung kanyang paboritong pagkain, bulkachong. Kaya in a few days from now, punta doon para lang makakain, para ma-recall ko rin. Kahit personal, hindi ko pa nakita si Tatay Digong. Standee lang ang nakapalitrato ko sa kanya. But knowing this update from BP Sara, I cannot describe my feeling now. 81-year-old, okay pa naman sana yan kung hindi lang yung ganun nakakulong, yung alam mo, yung emotional, yung pain na napalayo, na paano, grabe. At sige na lang, God has a purpose.
inalaw niya ito. I don't know, hindi ko pa nakikita ang ano, but in the end it will turn out to be good. Romans 8:28 pa rin ang hinawakan ko, especially kay BP Sara. Testing sa kanyang character and leadership ito, but ano naman siya, kayang-kaya niyang mag-handle ng pressure si BP Sara. Ay nandun siya ngayon, binisita niya. Ako ang pinagdarasal ko na lang yung ano, magtagumpay ang US government ni President Trump na madismantle nila ang ICC brick by bricks. Kaya kanina may nabasa kong post, yung president ng ICC humihingi ng tulong sa Japan kasi nararamdaman na nila yung pressure ng US government. We are now in a crisis, sabi ng ICC president. Kaya kailangan nila ang tulong ng Japan para hikayate ng Japanese government ang mga ASEAN countries na huwag umalis sa ICC. Ito na, ito ng tunay na labanan. At ako, hoping against hope na in the coming years, after Valenzuela na talagang kumalas na, marami pang susunod dahil nga sa pressure ng United States. So after few years, sabi natin 5 years from now, wala nang finances, halos kakaunti na, o wala nang member states ang ICC, anong mangyari? Dismantle sila, mapipilitan silang i-release si Tatay Digong. So nothing is impossible, basta nagdarasal ako, ipagdasal natin na makauwi ng buhay si Tatay Digong. Hindi natin tatanggapin na iuwi siya dito sa atin bangkay na way. Dapat buhay na buhay siya, kahit gaano na siya katanda o masakitin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Sa mga buslot na gyud. Og mauna ni ang hero nga among gihatag. So, mag-atop na ni siya karon. Ano kamo? Tamo ko na. Ano bisiyatas. Tagbi na guys, nakabuk ka mo. Tagbi na nakabuk. Tamo ko. May no go way. Buyon. Napid. Ay, Pay! Haray ko manang ka! Ay, tagbo sa ay, doy. Labi. Ug karon managid sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So natupan na gid tong mga buslot ganina na pulihan atong yero. Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa 7 years nga naggulat ko og grasya o panalangin sa Ginoo, niabot na gyud. Di na ko maulanan o ginaot nga ang naghatag niini og blessing nga tagaan pa og dugang kusog. Aron nga dili kay ako ra ang matagaan og tabang nga nanginahanglan sa iyang panab. Salamat kayo.